Hi, magandang umaga, magandang araw. Thank you very much for having me today. Attorney Lenny, alam ko napaka-busy ng schedule mo, but you're able to give us your time. It's such an honor. This is actually a dream come true for me, to be able to interview a very inspiring Bicolana, Attorney Lenny Robredo, and the one who embodies women empowerment. So thank you very much po. So siguro to begin, kasi I'm also an Isabelina attorney. And back then, I saw you and at Mayor Jessie. Kayo pa talaga naghahatid sa mga bata. So siguro, bilang pa unang kwentuhan, how was it like to be a first lady and a mother and a lawyer at the same time during those times? Mahirap siya. Mahirap siya in the sense na when I started having children, yun din yung nag-uumpisa ako sa career. Tapos, politician's wife pa ako. So maraming obligations. Nagtuturo ako full-time during the day, during the early years. Tapos paggabi, nag-aaral ako sa law school. Kasi nag-law school ako, may asawa na. Tapos weekends, meron mga obligations as the mayor's wife. Mahirap siya. Pero kailangan mo kasi i-prioritize. And at that time, last priority ko yung law school. So when things get difficult, yung binabawasan kong load yung law school. Siyempre, priority yung mga bata. And when the children started attending school, wala naman kaming driver. So ako lahat. Maghahatid ako sa school, pagkahatid ko sa kanila, mag-office ako. Pagka-office ko, susundo ulit. Magpapakain ng lunch. Tapos paghapon, the same. Pagsundo ko pagkahapon, after my office, sasamahan ko pa sila sa mga after-school activities. May swimming, may piano, may violin. Tapos, while habang nagsiswimming sila, ginagawa ko na yung mga pleadings ko. Ano siya? Habang panahon na gano'n. Pero that time, sobrang hirap niya. Pero looking back, parang ngayon hindi mo na maalala kung gaano kahirap. Kasi parang you're reaping the benefits already. Pag nakikita mo yung mga bata maaayos, pag nakikita mo na masisipag, parang iniisip mo na mabuti din pala na parang sobrang hectic ng buhay mo nun. Kasi yun yung kinagisnan ng mga bata. And nung lumalaki sila, ganun din yung pamantayan nila sa sarili nila. Because I'm sure po, thank you very much for sharing. Kasi alam natin, maraming mga nanay dyan ang makaka-relate. So during that time, you mentioned with us how you were able to juggle it. Meron po bang mga araw na parang napaisip ka, pagod na ako? And how were you handle situations like that? Actually, araw-araw, parang ang feeling mo, pagod na pagod ka na. Pero alam mo kasi na hindi naman option yung mag-quit eh. Halimbawa, at that time, never kong inisip na magsa-stop ng work. Kasi mayor yung asawa ko. Ayoko na maging burden sa kanya yung raising a family. Kasi baka makatulong pa yun, baka maging factor pa siya na matempt yung asawa ko. So ayoko. So iniisip ko that I have to actively participate sa source ng income kasi kailangan hindi din siya mahirapan. So sa akin dati priority 'yon. Pero at the same time, hindi ko kasi pinaniwala yung mga anak ko sa iba. Parating ganon. Lalo na yung nasa law school pa ako. Each and every time things get difficult, sasabihin ko, ayoko na, magka-quit na ako sa law school. So yung asawa ko, laging hindi nag-agree na mag-quit ako sa law school. Kasi promise niya yun sa dad ko, kaya pumayag yung dad ko mag-asawa na ako. Kasi ang promise ng asawa ko sa dad ko na kahit mag-asawa na po kami, sisiguraduhin ko magiging abogado yung anak niya. So every time sabihin ko, ayoko na mag-abogado, sasabihin ng asawa ko, mapapatay ako ng tatay mo, kaya hindi ka pwede mag-quit. So ano naman siya, gano'n naman yung buhay na at different stages in your life, yung priorities mo nag-a-adjust, may mga times na sobrang hirap. Gaya ngayon, living my best life ako kasi nagagawa ko na yung lahat na gusto kong gawin. Wala nang burden to earn kasi yung mga anak ko lahat na may trabaho. Yung pinakamahirap lang ngayon kasi wala yung asawa ko na dapat sana eto naman yung time na ini-enjoy na namin yung pinaghirapan namin. Pero tingin ko yung pinaka-lesson lang at whatever stage in life you are in, parang do the best that you can. Thinking na yung lahat na sakripisyo mo, may kapalit naman yun in the end. I love that. A while ago, attorney, you mentioned na you took up law
and then you graduated. I'd like to ask this po, if it's okay with you, because I'm sure marami dyan, kakatapos pa lang ng bar exam, there will be bar exam again. Minsan laging pinupukol kay Attorney Lenny, ay second taker yan sa bar exam. How is it like handling those parang comments from other people? Is it something that makes a person less of a person or a lawyer less of a lawyer kapag Ako definitely no. Alam naman natin na yung bar exams, siguro among all the professional licensure exams, yung bar exams yung pinaka-konti yung pumapasa. Naalala ko, nung panahon, parang 13% lang. Buti nga ngayon, nagka-30% na siya. Gusto ko sabihin, mas marami yung hindi nakakapasa. So, mas marami yung makaka-relate sa experience ko. Like, halimbawa, nung nag-take ako, I took up law for 6 or 7 years. Kasi may mga anak na nga ako, so paunti-unti. Tapos yung finally nag-take ako ng bar exam, yung pinaka-biggest mistake ko noon, nag-review ako sa Manila, thinking na pag nasa Manila ako, makaka-focus ako. Yun yung biggest mistake ko kasi first time ko nahiwalay sa mga anak ko. So hindi ako nakafocus sa review, uwi ako ng uwi dito. Tapos yung last Sunday pa, kasi 4 Sundays before yung exam, yung last Sunday pa na pinakamahirap na exam, before that, nagkaroon ng dengue si Aika. So, umuwi ako, nandito ako for 4 days. Talagang sobrang, nung nakita ko yung results ng exams, yung remedial na last Sunday, ang score ko sa remedial parang 54, 57, halos DQ ako. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako pumasa. So, maraming lessons yun. Nag-take ulit ako, yung second take ko, 3 years after. I learned my lessons. Dito na lang ako nag-review with my children. So every time I speak to law students, lagi kong kinikwento yung journey ko so that others may learn from it. Pero if at all, hindi naman sa nakatulong yung hindi ko pagpasa ng first time. Pero siguro, naging part siya ng narrative ng buhay ko na ang pinaka-lesson, pag nadapa ka, bumangon ka kaagad. Ang gandang lesson nun. Kasi for sure, hindi lang po kasi siya sa bar exam. Even in life, Totoo. you Maraming experience beses. failures, you experience yung mga setbacks. So, any other advice for people out there na parang napapanghinaan ng loob? Oo. Ako kasi, matanda na ako sa inyo. So sa akin ngayon, meron akong benefit of hindsight na maraming nangyari sa buhay ko na nangyari siya after a big setback. Halimbawa, nung hindi ako nakapasa ng bar exams, yung intervening period na yon, doon ko na-realize na gusto ko talaga public service lawyering. So, parang sobrang nakaset yung mind ko na kailangan ko nang pumasa kasi eto yung gusto kong gawin. Tapos nung naging lawyer na ako, naging PAW lawyer ako, sobrang hirap noon kasi ang dinedefend mo mga naka-incarcerate. Yung lahat na difficulties, ang kapalit niya mas malaki, mas maganda, mas malalim. Nung namatay yung asawa ko, siguro yun yung setback na irreversible. Kasi yung death, di ba, permanent. So, ang feeling ko noon, parang yung half ko nawala na. Ang description ko nga noon, parang ang feeling, parang it's like the sound of one hand clapping. Parang permanently nawala na yun. Pero yung difficulty na yun, parang yun yung nag-strengthen sa akin na prepared me for what lies ahead. So yung difficulties ko na nag-run ako dito against a well-entrenched political dynasty, na walang-wala ako ng pera, wala akong kakampi. As in, lahat na kapitan noon, except Naga, lahat na kapitan. Hindi ko kakampi, ang kalaban ko incumbent. Parang siguro kinaya ko yon dahil sa pagkamatay ng asawa ko. Kasi every time things get difficult, tinatanong ko, mas mahirap ba to kaysa sa mawala ng asawa? And the answer always is no. So kaya ko to. Nung nag-VP ako na presidente, si President Duterte, yung treatment sa akin, ibang klase, nakayanan ko. Kasi siguro, parating yung lesson sa akin, mahirap. Pero hindi to mas mahirap compared to nawala yung asawa ko. Parang lagi kong pinagbubutihan yung sarili ko. Tapos when I lost the elections,
parang ang daming opportunities na nagbukas na hindi ko inaasahan. Halimbawa, yung Angat Buhay as an NGO became better compared to when I was VP. Tapos yung speaking engagements abroad, which is now my source of income, hindi ko inaasahan na parang floodgate siya na ang daming dumating. So ang message ko talaga sa lahat, hindi naman sa hihingiin mo yung setback, pero ang lesson sa buhay ko, yung setbacks, lahat blessings. These, kumbaga may meaning, may purpose yung lahat. Attorney Lenny, gusto ko lang itong i-mention because somehow this is our common denominator. I'm a proud intern of Saligan. Actually, former intern of Saligan. Wow. And one of the things, laging bukang bibig. Shout out kay na Sir David. Laging bibig si Attorney Lenny Robredo. And one of the inspiration back then was you. So, can you share with us, kasi marami nun, like for example, when you walked from, can you share with us probably your experience as a lawyer na you really wanted to, give back to community, mga pro bono lawyering. What was your inspiration back then? Siguro, ako kasi I grew up na yung tatay ko, maliit pa ako. Yung tatay ko, lawyer na naging judge. Pero, kinagisnan namin na pag umuwi yung tatay ko, laging may kasama na bata na nadaanan niya sa street, o matanda na nadaanan niyang nakita niya gutom o ano. Tapos papakainin sa bahay, papapaliguan, papabilhan ng mga, parang yun yung mga laruan namin, minsan masama pa yung loob namin kasi sasabihin ng tatay ko na ibigay mo na kasi marami ka na. Yun yung kinagisnan ko. Tapos siguro na-reinforce yun na napangasawa ko na yung asawa ko. Kasi yung public service became second nature to us. So, nung time ko na, alam ko na gusto ko ng litigation, kaya nga ako nagpaw. Pero ayoko yung litigation na kumukuha ako ng kliyente dahil may bayad. Parang hindi ko yun, parang it is something na hindi ko kaya. So, nagpaw ako. Very fulfilling yung aking experience sa PAW. Pero nung nakilala ko yung Saligan, ikaw, familiar ka sa Saligan, hindi siya traditional lawyering. Kasi yung PAW, kasi lahat litigation eh. Parang feel na feel mong abogado ka kasi lagi ka nakikipaglaban sa court. Pero yung Saligan, parang nag-uumpisa ang pagiging lawyer mo even before that. So, mas alternative type of lawyering siya na yung mga batas isinasalin mo sa dialect para naiintindihan ng mga tao kung ano yung karapatan nila. Pupunta ka sa mga pinakamahihirap na communities. And usually, yung mga pinakamahihirap na communities, farmers, fisherfolk, urban poor, nasa pinakamalalayong mga lugar. Tapos mag-i-immerse ka doon. During my time, mga 1 week of every month, nasa communities ako. Ang mga na-assign pa ako noon, Masbate, talagang tutulog ka sa mga fisherfolk community na walang tulugan. Minsan sa boats ka matutulog, papaka ng lamok. Pero parang yung nabigay niya sa akin na lessons lifelong, na doon na-develop yung empathy. Hindi ko naman, at that time na nasa Saligan ako, hindi ko naman alam na mamamatay yung asawa ko. Hindi ko naman alam na I will take over sa kanyang political life. So parang that was what prepared me. Na nung namatay yung asawa ko, kahit wala akong alam sa politika, parang alam ko kung anong gagawin kasi immersed ako sa community. So eto lagi ko itong inuulat na parang ang paniniwala ko yung empathy, parang spiritual muscle siya. Na oras na nag-immerse ka na, ikaw naging intern ka ng Saligan, baka hindi mo pa na-realize ngayon, pero lifelong yung gift na nabigay sa'yo. Yung empathy sa community is what gives you energy to serve. So sa akin, because of kahit napakahirap ng buhay as a Saligan lawyer, pero because of that, naging handa ako na maglingkod in a bigger capacity. Parang halimbawa, kahit hindi na ako Saligan lawyer, I was in Saligan for about 10 years. Kahit hindi na ako Saligan lawyer, practicing private lawyer ako, parang hindi ko na ma-imagine na kung away lupa, magsaside ako sa landowner. O kung halimbawa, urban poor, magsaside ako doon sa nagpapa-eject. O halimbawa, labor case, magsaside ako sa employer.
So even if I was outside the organization already, parang I already knew that there were cases I cannot handle. Pag ang kakampihan ko, yung may upper hand. So para sa akin, halimbawa, labor case, never akong magkakampi sa employer. Kasi yung employer, kaya naman yun magbayad ng abogado. Kaya yun, alam mo, siya yung may pera, siya yung nasa position of power. Doon ako sa walang-wala. Doon ako sa parang yung inequality ng society. And what you would always call yung mga nasa laylayan. Nasa laylayan. Parang second nature siya because also of what the experiences that I have gone through. Tanong ko po siguro, kasi nung una, nasana yung mga tao, Attorney Lenny, nasa likod. Kumbaga ni Mayor Jessie Robredo, kumbaga hindi masyadong napapansin when you help. Kumbaga, nasa side lang. But when your husband, as you've mentioned, passed on, biglang ikaw na yung who carried not naman the burden, but the challenge of being a public servant. How was it like, yung transition na yon? And also, i-share din natin, tatanungin natin kay Attorney Lenny, kumusta kaya yung election 2022 journey niya? Maraming salamat ulit for having me. Thank you very much. And we are here po. As you can see, we are here at the Litton Hotel. Thank you very much. Kanino wala tong kape off. Surprise! Magic! Thank you, Litton. We are now enjoying coffee here. Now, a while ago po, before we paused for a commercial break, my question was, kasi nasanay na, kumbaga, Lenny Robredo, First Lady, lagi lang siyang, kumbaga, helping hand ni Mayor Jessie Robredo back then. But when Mayor Jessie Robredo, of course, idolized by many, passed on, you carried the challenge of taking on the responsibility of being a public servant. How was it like? Mahirap siya. Mahirap siya kasi opposites kami ng asawa ko in the sense na sobrang introvert ako. Sobrang mahiyain ako. Mas comfortable ako to be in the sidelines. The entire time that my husband was mayor, he was mayor for 19 years in Naga. Very active akong tumutulong sa kanya. Pero lagi akong nasa likod. At tumutulong ako. Wala, nung first lady ako ng Naga, wala akong masyadong role na high profile. Ang mas role ko na tuwing election, mag-leave ako sa trabaho, to man the campaign headquarters. Ako nagtatrain ng mga watchers, ako yung nag-aayos ng political organization, pero wala akong muka. Nasa likod lang ako. Parang all my husband had to do was campaign. Pero all the back-end work of it, ako yung namumuno. Pero nung nawala na siya, wala na akong paldang pagtataguan. Mahirap yun for me kasi number one, hindi talaga ako politiko eh. Yung asawa ko mahusay sa politika, ako talaga hindi. Marami siyang kayang gawin na hindi ko kaya. Yung trabaho, kayang-kaya ko. Pero yung politika, hindi ko talaga kaya. Parang yung asawa ko, natatraverse niya yung political world. Ako talaga hindi. Hindi in the sense na, parang maraming bagay sa white. Maraming bagay sa akin na pag hindi aligned yung values natin, mahirap for me to work with you. So, mahirap yun. Mahirap yun. Kasi, syempre, kailangan ko din ng mga politiko to be able to do the work that I needed to do. Pero hirap ako to maintain relationships pag political yung relationship. So, maswerte lang siguro ako na nung naging congresswoman ako, marami din, usually yung mga barangay captains, yung mga barangay kagawad na kahit very political yung kanilang mga mayors, sila basta trabaho. Kasi sila yung, di ba, sila yung sumasagot sa mga constituents nila, very welcoming. So I was able to do so much during my tenure. Pero mahirap kasi yung environment na ginagalawan ko, halimbawa dito sa probinsya, ibang-iba yung klase ng politika. Ibang-iba yung klase ng governance na pinapaniwalaan. So parang sobrang hirap na gumalaw
Pag parang feeling mo lone wolf ka. Pero, nung naging vice president kasi ako, parang hindi siya naging, parang yung akala kong disadvantage, siya patuloy yung naging advantage. Kasi, dahil hindi ako politiko, marami yung nagtiwala sa akin ng mga organizations. So, nagawa ko yung Angat Buhay, nagawa ko yung anti-poverty program, even without government funds, because of private sector support. Parang yung private sector, mas willing sila to invest their funds pag hindi politiko. Kasi hindi siya magagamit sa politika. So, what was supposed to be a disadvantage, naging advantage tuloy sa akin. So, parang yung lesson nun sa akin, na I don't have to conform, na siguro kahit hindi ako politiko, na I can chart my own course. Na kesa nagko-conform lang ako, tapos sinasakripisyo ko yung aking paniniwala. So ngayon, mas confident ako to insist on what I believe in. Kesa, dati kasi parang very insecure akong hindi ako willing to play the game. Pero ngayon, because of the 6 years na tumultuous relationship with the then president, natuto ako na pag chinart ko yung sarili kong course, basta sa kabutihan, maraming mga well-meaning na people and organizations na mag-gravitate sa'yo. So, yan din yung dahilan kung bakit ang dami kong speaking engagements ngayon. Parang na-recognize ka not because nakikisakay. Pero na-recognize ka kasi ini-insist mo yung klase ng governance na pinapaniwalaan. Thank you for sharing that, attorney. Ngayon po kasi, natanong ko din yung pagiging, a single mom. Kasi marami sa atin ngayon na probably nakaka-relate na yung nanonood dyan to all the single moms, single dads out there, and who are probably going through grief. Kasi yung pag-transition mo po, parang hindi ka nabigyan ng pagkakataon to grieve man lang. The moment your husband passed on, parang a few months lang po ba yun when you had to run? A little over a month. A little over a month. Kasi namatay yung asawa ko August 18. Right. So 11 years ago yung kanyang libing. October 5, nag-run na ako. So, probably my question po is, to those who are grieving, you may not be a single mom, a single dad, but you are grieving. Ano yung advice mo sa kanila in order to bounce back and, gain strength from your grief and just continue to push forward? Sa akin kasi, I don't make judgments. Kasi tingin ko yung tao, iba-iba naman yung forms of coping. Iba-iba yung coping mechanism. In my case, hindi ako naka-grieve kasi hindi ako binigyan ng opportunity. Walang choice. Wala akong choice. Kasi at the same time, ang anak ko kasi 3 babae. Ewan ko sa inyo, sa iba, pero yung experience ko, yung 3 kong babaeng anak, mas very close sa tatay. Siguro ako kasi yung bad cop lagi sa amin. Ako yung disciplinarian. Yung tatay nila, siya yung mas indulgent na parent. Na parang ang feeling ng mga anak ko, lahat sila papa's girl. Nung nawala yung tatay nila, I was very aware of that. Na ayoko na... Parang klaro sa akin na my children will get their strength from me. Na kung mapanghinaan ako ng loob, alam ko manghihina din yung loob ng mga anak ko. So at that time, yun yung parati ko sa kanila sinasabi, it's okay to grieve, pero wala tayong choice, kailangan tayo lumaban. Tingin ko it helped na ganon, kasi parang nakita ng mga anak ko na kahit nahihirapan ako, laban lang ng laban. So they were able to get over it. Siguro mas mahirap for me. Dahil kailangan mag-put up ako lagi ng strong face kahit ka nag-grieve. So yung mere fact na hindi ako nakabuelong mag-grieve, parang hindi natapos. Parang iba kasi after a year, after 2 years, okay na sila. Sa akin, yung grief sa akin parang comes and goes. Na 11 years na, pero parang many times it feels like only yesterday. And I think that is because hindi ako nakapag-grieve. So hindi ko dinaanan yung parang
parang malaloka ka because, hindi kasi nagkakampanya na ako. Tapos was yung it- mga, I'm sorry to interrupt. No? You were saying? hindi, so yung mga anak ko, sila yung aking priority at that time na kailangan nilang ma-survive, kailangan nilang ganito. So, parang hindi nakasentro sa akin. Nakasentro doon sa mga anak. Was it helpful po to have that parang attitude na, kumbaga, hindi ka nabigyan ng time to grieve, so kahit papaano hindi ka nag-wallow dun sa pain? Tingin ko, depende kung it's how you look at it. Okay. Kasi tingin ko, helpful siya sa mga anak ko. Helpful siya sa mga anak ko. Pero siguro, yung personal, hindi. Kasi parang na-prolong. Parang na-prolong yung grief. Halimbawa, marami sa akin yung nagsasabi na, ano ba yan, 11 years na. Halimbawa, hanggang ngayon, hindi ko pa nagagalaw yung mga gamit ng asawa ko. Nung umalis siya sa condo namin sa Manila, may naiwan siya na isang shorts, saka isang denim pants, sa sabitan ng, alam mo yung di ba sa door ng May sabitan sa may likod. hanggang ngayon nandun pa yon. Naalala ko nung buhay pa yung mom ko, every time mag-visit siya sa akin, lagi niya akong pinapagalitan. Kasi sinasabi niya, ano ba yan, siguro grabe na yung alikabok niyan kasi ang tagal-tagal na, hindi mo Pinapagpag mo naman, ginagalaw. ma'am. Binavacuum ko. So, ang daming ganon na parang I can't get myself na i-empake na yung, alam mo yun, i-empake na yung kanyang mga gamit. Kasi parang ang feeling ko, babalik pa, o parang at the back of my mind ganon. So I think, kaya nga sinasabi ko, siguro wala namang perfect formula for dealing with your grief. Kasi siguro kanya-kanya din depending on the circumstances. So siguro po, ano na lang yung pinaka-advice natin to those who are going through grief and who are experiencing the same? Hindi ko alam kung ako yung best person to give an advice kasi sabi ko nga baka hindi din perfect yung the way I dealt with it. Pero siguro ano na lang, parang take it each day At a time. as it comes. Parang wag na, kasi pag nawalan ka ng somebody na you love very much or somebody very close to you, pag inisip mo yung future, parang sobrang grabe yung vacuum. Kasi iisipin mo na pag nag-asawa yung mga anak ko, parang sino maghahatid sa kanila sa altar para mga ganon na may mga graduations hindi na siya makaka-attend. Parang ang daming family milestone, wala na siya. Parang pag inisip mo yun, parang sobrang grabe. Pero pag araw-araw lang, mas madali siyang madaling ma-survive kasi ang iniisip mo lang susunod na araw. Thank you very much, ma'am. I'm sure medyo difficult when you go back to some sad Oo. moments. But siguro, alam natin lahat naman tayo nakaka-experience grief, but the beauty of knowing na lahat tayo nakaka-experience nun is knowing na hindi tayo mag-isa sa journey. Totoo. Paminsan nga, dati kasi parati kong iniisip, grabe naman yung parusa sa amin. Parang hindi man lang kami nabigyan ng warning na parang it all came too suddenly kasi aksidente nga. At the time, ganun yung iniisip ko, grabe naman. Pero paminsan, pag may mga friends ako na matagal nagkasakit, who have suffered so long, iniisip ko din, blessed na din pala kami kasi at least kahit hindi kami, parang hindi siya okay sa family na who were left behind kasi hindi na-prepare. Pero dun mismo sa minamahal mong nawala, at least hindi na siya nag-suffer. So tingin ko talaga, yung universe, saka yung Diyos, marunong din siya na i-balance yung mga bagay. Ang pinaka-lesson ko lang sa buhay, minsan kasi, syempre tayo, ang dami nating aspirations for ourselves na hindi natin ma-achieve dahil sa limitations. Pero pag tiningnan natin beyond ourselves, makikita natin, sobrang grabe pa din yung blessings natin. Kasi pwedeng wala sa atin yung nasa Kanya. Pero marami din naman binigay sa atin na wala sa Kanya. So, lagi naman na ganun yung buhay, na parang ang binibigay sa atin, laging yung balance eh. Kumbaga, may sad, pero Oo may naman. happy moments. Ngayon, Attorney Lenny, I'm sure marami dyan nanonood na talagang avid supporter mo last election 2022. I'd like to go back to that moment, although a bit sad, but there were probably, I'm sure, happy memories that time. Siguro, if you could share with us, how was it like journeying
from being a vice president towards election 2022? If you can share with us. Alam mo, what happened during the 2022 campaign was nothing short of expected. Kasi yung decision-making process, ang baba ko sa surveys. Tapos sanay na ako na talagang ini-etchapuera ako yung time na vice president ako. Yung mga surveys noon, parang ang approval rating ko, kasi grabe yung misinformation, di ba? Ang approval ko between 3% to 7%, tapos pang 7 ako sa mga presidential contenders. So talagang walang kapag-apag-asa. So ang nandun nga ako sa ni-unify ko sana yung mga non-admin candidates. Kasi ang feeling ko magkakaroon ng chance to win pag unified. Pero nung magfa-filing na nag-break yung talks for unification. Tapos biglang parang yung obligasyon na tumakbo fell on my shoulders. Kasi ako yung highest ranking at that time. Nung magtatakbo na ako, parang ang preparations ko noon, magka-governor dito sa atin. Tapos, ang daming mga kasama ko dito sa Kamsur na madi-disappoint ko kasi umasa na sila, nakakandidato ako, lalo yung nasa political party. So, yung magkakandidato na ako, I knew that it was a responsibility. Ang pinakamahirap, how to tell my children. Kasi ayaw na talaga nila. Nung sinabihan ko yung mga anak ko, sinabi ko sa kanila, wala tayong pag-asang manalo, layo natin sa survey, tingin ko ang kampanya magiging sobrang lungkot. Kasi ini-imagine ko na pag mababa ka sa survey, wala sa'yong papansin. Sabi ko, itawid lang natin. 8 months lang to. Pagka-file, after 8 months, malaya na tayo. Pero hindi ko na-expect na October 7 ako nag-announce. Hindi ko na-expect na after I make the announcement, parang last October 7, yung reaction ng tao, grabe. So, yung what I was expecting to be the saddest campaign became the happiest and the most fun of all the campaigns. I've been through 9 elections, 6 sa asawa ko, pangatlo ko yun. Lahat na eleksyon panalo except that, pero yun yung pinakamasaya. Were you heartbroken sa result? Heartbroken for the supporters. Kasi alam ko na sobrang nag-grieve talaga sila. Pero alam mo, parang yung heartbreak kasi mas nagibabaw pa din yung happiness on how the campaign turned out. Kasi eto yung kampanya na hindi ako napagod at all. Punong-puno yung attorney, 8 nakita to namin. 15 rallies a day ako. Wala na akong boses, pero ang energy ko grabe pa. Yun yung kampanya na as a candidate, all I had to do was show up. All the preparations, supporters lahat yung gumawa. From the pag-set up ng stage, to the entertainers. Halimbawa yung entertainers, paminsan, we had to say no already kasi puno na po yung mga magpe-perform. Pwede po ba na sa ganito na kayo? So talagang grabe yung blessings. And eto yung talo ka na, pero pag binabalikan mo yung kampanya, ang saya. So pag nakikita ko yung pictures, halimbawa dito lang sa Naga, 2 yung rallies dito, unprecedented yung crowds. Yung pinaka-first rally sa plaza, 8,000 people. You never na nagkaroon ng 8,000 people sa plaza na occupied. Hindi lang yung Plaza Quezon, pero pati Plaza Rizal, tas yung buong street, lalo na yung dito sa Magsaysay, na talagang hanggang dun sa Rotonda, sa Concepcion, puno, pati side streets. In all the places we've been to, it's the same story. People doing all they can, parang contributing what they can. Ito yung kampanya na kami yung binibigyan ng tarps. Ito yung kampanya na kanya-kanyang paggawa yung supporters na hindi naghihintay sa headquarters ng gagawin. Kung ano magagawa nila, ginagawa na nila. Ito yung kampanya na ang daming mga artists saka creatives who all came together to help. So parang iniisip ko, it was the best of us during the campaign. So ako, happy memories lang ako lahat.
Thank you very much, Attorney, for sharing your experience and your thoughts regarding the election 2022. At yung mga nakaabang dyan, probably the supporters of Attorney Lenny, may oras na ba ngayon manood ng K-drama? Si Attorney Lenny Robredo. And it's good to be back. Alright. Kanina, Attorney, before we paused for a commercial break, because probably I'm sure there were a lot of supporters whose hearts were broken after the result of elections 2022. What is your message for them? Na hindi natapos yung laban with the elections. Kasi marami naman na supporters na who went all out, not because it was me, but because they believed that we deserve the kind of governance that we believe in. Yun namang paghangad nun, hindi natapos with our loss during the elections. So, we made sure that Angat Buhay will be the platform na lahat pa din ng mga supporters during the campaign can still participate, can involve themselves. In fact, we've been going around the country and encourage yung mga supporters to convert their groups into non-political groups already who can partner with Angat Buhay. We launched Angat Bayanihan. Kasi di ba, during the campaign, we saw the best in the Filipino. Nagtutulungan, lahat mabait. So gusto natin na patuloy na ma-cultivate yun. Ang paniniwala natin, nakakasama talaga sa Pilipinas yung klase ng politika. Sobrang patronage, sobrang short-term ang pagtingin ng mga tao. Kung sino makakabigay during the elections, yun. Kung sino yung marunong makisama, yun. Ang pinopromote natin, ang pipiliin natin ng mga officials, lalo na ngayon, magbabarangay elections, matitino at mahuhusay na mga barangay officials. It is not enough na nakita nilang tumutulong o madaling lapitan. Kailangan 100% matino. Na makikita yon sa lifestyle, makikita yon sa how they spend money. Dito sa atin, parang sobrang accepted na yung vote buying during the elections. Kaya naman dumami yung ating volunteers during the campaign kasi we were one in believing na hindi ito yung makakabigay ng progress sa atin. So yung laban patuloy. So alam na natin, napapos ako doon kung napansin nyo. Parang very attentive ako sa message ni Attorney. Parang isa ako doon binigyan ng message. Anyway, Attorney, kasi alam ko marami dyang K-drama fans. Ayan. At alam natin, through the previous interviews that you've had, you've shared that you're a K-drama fanatic. But during the elections, we're not able to watch mga K-drama. Ngayon ba, Attorney? May time na? Actually, after the elections, nung VP pa ako, doon ako nakakapanood. Kasi ang dami kong inuuwi na paperwork. And yung paperwork, ginagawa ko in front of the TV. Pero after syempre during the campaign, 8 months of campaigning yun, hindi ako nakapanood. Pero surprisingly, I became busier after the elections. I've been traveling kasi maraming mga speaking engagements abroad. Hindi tuloy ako nakapanood. Nakatapos lang ako ng isa. And Ngayon what na was lang. the title? Yung King the Land. Panoorin nyo, guys. Katatapos ko lang last week. Pero first siyang series na napanood ko after the elections. Kasi nung VP pa ako, nakakapanood ako kasi mas routinary yung schedules. Ngayon, hindi na routinary. Parang ngayon, ang dami ko ng evening engagements, wala masyadong paperwork, pero yung trabaho ko talaga lot speaking. So, mahirap ng humabol. So, halimbawa, napanood ko yung King the Land. Kasi, paulit-ulit, lagi akong umuwi dito sa atin. Pag sasakay na ako sa bus, nagda-download na ako sa Netflix para kahit walang signal, nakakapanood ako. So, natapos ko yung King the Land. So, hopefully, makapanood ulit ako kasi ang dami kong catching up to do. Anong parang nilulook forward mo pong mga, pinopromote namin, Bekenemen. Yung mga, anyways, Korea naman yan. Ano po yung parang nilulook forward mo to watch? Sana. Hindi na ako updated. Ay, So, hindi na ako familiar sa mga new titles. Pero yung marami din ako mga favorites from before. Siyempre, yung Crash Landing, common favorite.
Yung favorite, ang mga anak ko kasi hindi mapanood, hindi sila mahilig, ako lang yung mahilig. Pero siguro sila nakapanood ng mga 1 or 2. Favorite naming lahat yung Doctors. Marami din kaming iba. Ako gusto ko yung What's Wrong with Secretary Kim, yung mga anak ko ayaw. So marami din akong gusto. Tapos ngayon, hindi na ako masyadong familiar sa... Marami pa akong hindi napapanood ngayon. Halimbawa, yung Attorney Woo, hindi ko pa yun napapanood. It's good. Balita ko nga. Tapos yung Agency, sabi nila okay din, hindi ko pa din napapanood. Yung marami. So marami pa. I ask that, attorney, because pag kilala ka nga, you're serious and laging nasa maraming activities, maraming events. It's a surprise na mahilig pala si Attorney Leni Robredo manood ng K-dramas. Apart from watching K-dramas, what other hobbies do you have po? Ang number 1 hobby ko talaga maglinis. OC ka, attorney. Pag stressed ako, pag may time ako, talagang ginagawa ko maglinis. OC ako dati, super organized ako. So yung ano ko, kasi nakatira kami sa condo. So ang condo, very little space. So I can't afford to accumulate things. So hindi ako ma-shopping. Pero lahat na bagay na meron kami sa condo, nakakatalog, saka naka-label. Pati ang ref namin naka-label din lahat with the expiry dates. Hilig ko yun. Sabi ko nga, pag libre yung oras ko, mag-aan ako, mag-volunteer sa mga kaibigan ko na aayusin ko yung mga bahay nila. Hindi ayos na interior design, mahina ako doon. Pero yung ayos, as in, maglagay ng sistema para lagi. Kasi yung paglinis naman, to maintain it, kailangan mo ng sistema eh. So, yun yung hilig ko. Baka isa si Ma'am Babet sa... We would shout out pala kay Ma'am, one of the very good friends of Attorney Leni. Now, you mentioned po of your hobbies with your cleaning the house. What are your hobbies naman po with your children? You have 3 beautiful daughters. Kain. Mahilig kami mag-explore ng mga bagong kainan, saka travel. Ngayon kasi, we are able to travel already kasi earning na lahat ng mga anak ko. Nung hindi pa sila earning, nakakapag-travel lang kami usually kasi ako yung mga kapatid ko nasa US, nasa Canada. So pag nalilibre kami, or pag official trip na pwede, parang official trip, libre kasi yung di ba? Libre yung pamasahe, libre yung hotel. So minsan nagdadala ako ng anak para ang pamasahe niya na lang. Pero now na lahat na sila earning, mas madali na for us to travel kasi kanya-kanya na kaming gastos. Kaya na namin financially. Gusto namin yun. Gusto namin yung traveling. Parang na-experience namin na yun yung pinakagusto namin na bonding activity. Yung mag-explore ng mga bagong lugar. Maswerte ako ngayon na marami akong invitations abroad. So, ang ginagawa ko ngayon, pag may invitation ako, especially to places na first time kong madadatnan, nag-extend ako. Like, halimbawa yung January na imbitahan ako ng University of Oslo sa Norway. First time ko yon sa Scandinavian region. So, nag-extend ako ng another week. Pumunta ako ng Copenhagen, ng Stockholm, ng Helsinki, ng Tallinn. Kasi, na lang yun less than $100 pag dipat. So, libre na yung pamasahe kung pupunta sa kapabalik. Tapos yung mga anak ko, sumunod, kanya-kanyang gastos. Nalibre ko lang yung hotel nila. So, sobrang na-enjoy ko yung oras ko ngayon. We are able to do a lot of things that we cannot do before. You mentioned po that all your daughters are now have their own careers. Ano pong pakiramdam? Kasi alam natin, yung kwento mo nga kanina po, when your husband passed on, parang pa lang nun pa-high school. 12 years old si Jillian. 12 years old si Jillian. Anong pakiramdam ngayon, ma'am, na nakaya mo siya? Yung moment na akala mo hindi mo pala siya kaya and now nakita mo, kaya ko pala. Ako kasi, I don't take credit for it. Kasi marami din, ako tingin ko to a large extent, yung mga anak ko din yung dahilan. Kasi nakakuha sila ng mga scholarships out of their own efforts. Halimbawa, si Jillian, because she has been doing well in school, hindi ako nagbabayad ng tuition ever since.
hanggang natapos siya yung grade school kasi 'di ba sa ano pag first honor ka hindi ka magbayad tuition. Nung high school, Philippine Science siya, wala din tuition. Nung nag-college siya sa NYU, nakahanap ng scholarship, walang tuition. Si Tricia naman, nung namatay yung asawa ko, may nag-offer na ginawa siyang scholar ng Ateneo. So, ano din, libre ng tuition. Halimbawa ngayon, nag-aaral siya sa Harvard, full scholarship. Si Aika, nakapag-aral din sa Harvard, full scholarship. So, hindi ako yon. Yung nakatapos sila sa pag-aaral nila because of them, not because of me. Siyempre, yung sa akin, yung incidental expenses, mahirap siya. Mahirap siya kasi, halimbawa ako as a government official, ilan lang naman ba yung aking sweldo? Kung hindi sila scholar, hindi ko naman sila kayang papag-aralin. So ngayon talaga, parang I don't take credit na nakatapos yung mga anak ko because of me. Siguro ano din, nakatulong yung kind of parenting naming mag-asawa. Siguro nag-aral silang mabuti. Kasi yun din yung nakita nila sa aming mag-asawa na hardworking naman kami in that regard. So malaking bagay din. Sinasabi mo nga po na it was their achievement, but part of it talaga is good parenting. So congratulations, Attorney. Blessed din You've, kami, blessed. Siguro message po to your daughters who've been very supportive of all your parang journey, of your journey. Sa akin, lagi ko naman itong inuulat sa kanila eh. And maswerte din ako na all my daughters were born while their father was mayor. Lahat sila. So, nabuhay sila na alam nila na hindi nila kami sarili. Ang gusto ko sabihin, na nabuhay sila na pareho kaming mag-asawa, merong mga obligasyon outside of the family. Pero very, very supportive sila. Siguro uulitin ko lang kasi syempre because they were born of politician parents, hindi siguro malayo na magusto din sila sa mundo namin. Pero lagi ko sila sabi, syempre because they were born of politician parents, hindi siguro malayo na magusto din sila sa mundo namin. Pero lagi ko sila sabi sa kanila, kung magusto man kayo, buti ngayon ayaw nila. Pero kung dumating yung point na magusto kayo, postpone it as late as possible. Kasi ang wino-worry ko lagi na pag mga bata masyadong maagang pumasok sa politika na hindi pa nila na-establish yung sarili nilang careers, parang paminsan ayaw nang lumabas dahil wala nang alam na ibang gagawin. So yan yung lagi ko sa kanilang sinasabi na kung dumating man yung time na ang pakiramdam nyo, gusto nyo ding pumasok, hindi ko naman kayo hahadlangan. Pero number one, make sure na hindi tayo magsasabay-sabay kasi matagal nating nilabanan yan. Tapos number two, na mananalo kayo not because of your family name. So kung kakandidato kayo, umuwi kayo doon, mag-invest muna kayo ng panahon bago kayo kumandidato. Pangatlo, make sure na meron kayong mga established careers na pag naisip nyo ng tapos na yung time ko sa politika, meron kang babalikan. Kasi we have seen a lot of unfortunate examples na parang entitled na masyado sa pwesto, parang negosyo na yung politika kasi wala nang ibang alam na gagawin. And ayaw na nating dumagdag doon. So siguro yun yung pinaka-mensahe ko. Biggest fear ko siguro ngayon na may isa akong anak na magustong pumasok. Kasi it's not something that you would want to your children. Kasi malaking sakripisyo talaga yung public service. Hindi siya financially rewarding. At the same time, nasa receiving end ka of a lot of, di ba? Lalo na ngayon, age of social media. So, kung papasok man sila, kung papasok man kayo, pagkaya nyo na yung sarili nyong buhay. Okay. May patingin pa si Attorney Lening ganun. Pero may tanong po kami sa'yo, Attorney. What's next for Attorney Lenny? Magra-run po ba si Attorney Lenny Robredo? I'm not closing doors, pero as of now, all my efforts are devoted on Angat Buhay and speaking engagements. Siguro hindi naman malayo na magra-run ulit, pero
tingin ko kasi na ginagawa namin yung Angat Buhay, pag nagplano ako this early, although nakikita naman natin na may mga nag-aambisyon, ang gagalaw na, mababahira na yung gagawin namin. Halimbawa ngayon, nandun kami sa mga mahihirap na lugar. Pag magkakandidato ako, siguro pupunta ako sa mga lugar na maraming boto. So ako lagi naman, sa lahat na takbo ko, nag-decide ako last minute. But there's a possibility. There's a possibility, pero I will decide when the right time comes, and that right time is the filing. So, abang na lang tayo. Abang na lang yung mga supporters ni Attorney Lenny. Thank you very much po. Thank you, Pero thank hindi pa you. dyan nagtatapos, Attorney Lenny. We have this what we call the Good Vibes Challenge na dito Sige, lang yan. sige. Sa Good Vibes Sabado. So, the mechanics of this challenge po is that I'll be mentioning a word or a phrase and then you will be answering good vibes if upon hearing it, it gives you good vibes, or bad vibes if it gives you bad vibes. Are you ready, Attorney? Mabilisan lang to, Attorney. But later, I'll be giving you a chance to explain. Basta walang controversial Okay. Eto na, Attorney. Sige. Harvard. Good vibes. Politics. Bad vibes. Bashers. Bad vibes. Naga City. Good vibes. Election 2022. Good vibes. Vice Presidency Journey. Good vibes. Angat Buhay. Good vibes. Jessie Robredo. Good vibes. Magaraw. Good vibes. Marites. As in Marites? Marites na hindi yung pangalan natin. Bala, 50-50. 50-50. Ayan, Philippine government. Napaubos. Ano yun? May ano ba yun? May context, Philippine government. Fast Now talk on, to, Attorney. Fast talk. 50-50. 50-50. Kinalas. Good vibes. Social media. 50-50 din eh. New lover. Ay nako, bad vibes. Wala. Chinelas. Good vibes. Puto Bongbong. Good vibes. Kakampinks. Good vibes. Lenny Lugaw. Good vibes. BSKE 2023. Ano na? BSKE Barangay and SK Elections 2023. Good vibes. K-drama. Good vibes. Life after elections 2022. Living my best life, so good vibes. Among all your answers, probably you want to explain some of the answers you gave? Ako yung mga nag-50-50 ako. Kasi ano yun eh, yung nag-50-50 kasi ako, it can be good and bad eh. Halimbawa, social media. Parang yung social media, good siya kung ginagamit as an instrument to do good, pero pag inaabuso, the bad vibe siya. So, halimbawa, Philippine government, good vibe siya in the sense na ito talaga yung instrumento para mapabuhay yung ma-better yung lives ng tao. Pero pag hindi inaayos yung trabaho, di bad vibe siya. So, yun lang yung gusto ko i-explain. 50-50, pag 50-50. Attorney, thank you very Thank much you, for thank you joining us. very If much. you have any more message to all the viewers out there, go ahead po. Na-mention ko na to kanina. Unang-una siguro, I'd like to take this opportunity to thank all who supported us during the campaign. Hindi nyo alam kung gaano nyo ako binigyan ng inspirasyon. Pero at the same time, this is also a challenge na to not allow the results of the elections to get the better of us. Na dapat maging hopeful pa din kasi there's a lot that we can do even outside of government. Na you join us in our quest for better governance, and ang paraan doon is to still be involved in helping the communities. Dun sa mga pareho ko din yung journey, maraming mga kahirapan na pinagdaanan, nag-undergo ng grief, na sana magamit din natin ito para pagbutihin yung sarili. Kasi at the end of it all, lagi ko to sinasabi, with the benefit of hindsight, makikita natin na lahat na dumaan sa buhay natin, blessings. Even yung kahirapan. Kasi yung kahirapan, yun yung nagpe-pave the way para mas maging malakas tayo. So sana we embrace all that is given to us. And we be an instrument of doing good and giving inspiration and hope to many. Thank you very much.